Uh, okay, I'm back. Uh, Pinanood ko yung pinakauli kong vlog and I've realized I was jumping from one topic to another out of being so conscious of time. Ayoko kasing naaksaya ko oras nyo. Kung pwede lang magic ko na lahat ng alam ng utak ko at saka ng spirit ko ilabas ko nga sa inyo ng isang vlogging lang. Gagawin ko eh. Kaso God also has His own timing. Alam niya rin yung aking limitations. So, naisip ko, kinakailangan kalmahin ko yung sarili ko at talagang ibigay ko. Yung tingin ko is talagang kailangan yung lahat. Ang buhay kasi akala natin, ang pinaka-importante, survival no? Ako naintindihan ko yan dahil anak mahirap ako Nape-penetrate yung utak mo ng puro worries. Buti nga dumating si God sa buhay ko. Hindi lang yun. Hindi lang basta dumating. Inalis niya lahat ng aking worries through enlightenment. Naging clear sa akin yung Bible. Yung Bible pala ay pag-anakan na niya, nagiging siya, kinakausap ka. Hindi niyo ba napapansin? Analyze nyo, yung talagang nag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit si Kibuloy nalito Akala niya anak na siya ng Diyos Dahil naiintindihan niya yung Bible. Ang Bible may layers. Ang spiritual truth, sabi ko nga sa inyo, nakukuha yan ng merong Holy Spirit sa katawan. Meron, diba? Pag inisip mo, paano nagawa ni Kibuloy na exploit yung members niya? Lalo na yung tumayo sa Senate. I mean, yung first witness na sinabi niya na obviously yung babaeng yun virgin Kasi the way she talks, talagang kita mong ang gusto niya lang sa buhay, please si God. So akala niya anointed servant na akala niya si Kibuloy ay si Moses. yung yung tipong kasi si Moses nag-asawa, 'di ba? Hindi ibig sabihin ng celibate nung wala kang sex life yun ang pure holiness. Holiness is having the Holy Spirit inside you. Kaya maiintindihan mo at makikilala mo ang Diyos through His Word. Papasok ang holiness sa'yo because nasa iyo si God. So, hindi porket nag-asawa ka o hindi ka nag-asawa, wala doon ang distinction. Kaya ang sabi ni Christ, mahuhuli mo ang puno sa bunga. Kung ano ang ginagawa ng tao ay nagbibigay ng description or ng yung ang tawag doon manifestation kung ano yung minamanifest mo lumalabas sa iyo yun ang status ng conscience mo. Gusto mo makita kung ano yung konsyensya ng isang tao, tignan mo kung ano yung kaya niyang i-tolerate at hindi i-tolerate. So, si Kibuloy, siguro nung first few years niya, nung sabi niya kumakain lang siya ng saging, tinitiis niya lahat for God. Siguro during that time, converted siya. Pero, siguro nung yumaman na siya, nag-backslid siya. Kasi, ang pathway to God ay may uniqueness Yung tipong, depende sa'yo, depende sa pagtanggap mo, hirap paliwanag. Kasi, ang reality ng spiritual life,
is so deep and complex. Like sabi ko nga, nagiging simple lang siya kung pupunta ka talaga sa basic truth like ginawa ka ng Diyos. So, out ang evolution. Ano ang ginawa ng Diyos sa'yo? Yung spirit mo galing kay Father God. Si Father God ay hindi tao. Diyos siya. So, pag binasa mo yung Bible, i-type mo, Father of Spirits. Lalabas yung verse dun. That the Father of Spirits is Yahweh. And Yahweh is the Father of Israel. The God of Israel. Father of Israel. Si Abraham yun. Kaya nga kung converted ka na, yung meron ka ng faith, hindi na si Adam ang ancestor mo eh. Si Abraham na. Abraham is the father of faith. Diba? Simple ba yan? Kaya nga it took me decades at talagang totoo yung mga holy theologians na nagsabing kung gusto mong maintindihan ng spirituality, much of it maiintindihan mo through your knees, sa tuhod. Kinakailangan nagdadasal ka, kinakailangan meron kang prayer life, kinakailangan meron kang relasyon sa Diyos. Bigat niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, I don't expect na lahat gets ako. Kung seryoso kayo sa faith nyo, na makilala ang Diyos, na maging, kasi iba-iba ng level, iba-iba ng development. Eh, hindi ko alam kung sino yung mga nakikinig sa akin dito eh, kung nasang level na kayo, kaya nga sabi ni Holy Spirit, microphone ka lang. Gagamitin ka lang namin, magsalita. Kami kumakausap sa kanila. Diba? So, makikita mo eh, yung aking eagerness to teach, ando na yung cooking, tinuro ko na lahat. Diba? Kung pwedeng gumagamit ako ng metaphor, gumagamit ako ng analogies, kung ano-ano experience sa buhay ko, gusto kong ibigay, gusto kong i-share, para makuha nyo doon yung pinaka-meat ng teaching, which is kung anong inspiration ni God that day. Sana unahin nyo si God. Kung ano yung sinabi ni Christ nung nag-start siya ng kanyang preaching, that you have to seek first. First, inuuna. Hindi pera muna. Hindi tiyan muna. Kundi, maging anak ka muna. Ang simple, kakausapin mo lang si Father God from your heart. Or kay Jesus. Kasi siya Savior natin eh. He will bring us, or He's the one who has given us the Father. Though the Father was the one who sent Him. Diba? Lalim. Tapos si Holy Spirit, kanino galing? Si Holy Spirit ay galing kay God the Father na makukuha mo through Jesus. Nung bininyagan si Christ, nagpabinyag si Christ, though wala siyang kasalanan. Anong sabi niya? We have to do all the acts of righteousness. Dahil ako ang sample ng perfect man, or ako yung kapalit ni fallen Adam. Kasi siya yung second Adam eh. Yung first Adam, fallen. So itong second Adam, ang mapapanood mo sa kanya is lahat ng righteousness. Ano yung righteousness? Right standing with God. Paano mabuhay ng tama for the Lord. For God. I want to make it very simple. Unahin mo si Lord. Unahin mo siya sa puso mo. Pwede kasing akala mo inuuna mo na siya by just going to the church. Pero hindi mo binibigay ng buo yung puso mo. God is after us. And it is for our favor. Though, iba ang nabibigay talaga na saya ng anak. And that's what He wants. He wants a big family. Gusto niya maging miyembro ka doon. Kaya nga yung misa, yung parteng sinasabi na ng pari, yung linya ni Kristong tanggapin ninyo ito.
Isipin mo yung apostles during the first Last Supper. Nung bago siya ipako or bago siya arestuhin. Nag-Last Supper muna sila, di ba? Isipin mong may isang silya dong bakante. At para sa iyo yun. Nung sinabi ni Christ na ibinibigay ko ang aking katawan para sa lahat. Para sa lahat ng tumatanggap sa akin. Lahat ng nakikinig during that supper. Kasama ka doon kung nasa misa ka. Kasi yung misa, hindi nga yun para sa lahat eh. Huli ko nang I was too old. I'm already old nung makuha ko talaga yung meaning ng misa. Pang born again siya, pang renewed Christian siya. Kaya nga nung unang panahon, yung early Christians, pag hindi ka born again, hindi ka pwede magkomunyon. Ganun siya kabigat. Hanggang liturgy of the word ka lang. Maririnig mo lang hanggang gospel, tapos meron silang kortina. Labas lahat ng, ang tawag doon, catechumens. Iba ang catechumens sa faithful. Ang faithful lang ang pwedeng mangumunyon. Kasi ibinigay na nila kay God ang kanilang repentance. Iba ang confession sa repentance. Sa confession, inaamin mo mga pagkakasala mo. Sa repentance, ibinibigay mo buhay mo. Nakikipagpalitan ka sa Diyos. Kaya pag nangumunyong ka, ang sasabihin sa iyo is, katawan ni Kristo, na pag tinanggap mo ito, ikaw na ang katawan ni Kristo para sa panahong ito. Diba? Ikaw ang leg. Sabi nga nung saint, I don't know kung sinong saint yun, I think it was Abila. You will become his hands and his feet and his mouth in this word the moment you accept your Savior. Dahil si Kristo ay nasa langit, ikaw na nandito ang inaatasan niyang gawin ang trabaho ng Holy Spirit through you. Bigat! Sabi ko sa'yo. Mapapaiyak ka nga minsan sa bigat eh. Mapapaiyak ka sa tuwa. Ma-overwhelm ka, maiisip mo, kaya ko ba to? Dahil mismong si Kibuloy, tingnan mo nga, pinasok siya ng pride, nalito siya. Akala niya porket pinayaman siya ni God, kay God galing yun, hindi niya alam si Satanas na nagpapayaman sa kanya eh. Kaya yung kayamanan, matakot kayo dyan, dahil mismong si God, si Christ nagbigay ng napakaraming warning about riches. Pag nakinig ka kay, di ba, ang dami ngayon nasa YouTube eh. Wow! Parang akala mo daling yumaman. Daling yumaman kung kurap ka, pero hanggang papaikliin mo buhay mo dyan, sa stress pa lang. Bakit ko alam? Pinasok ko yan eh. Gusto ko rin yumaman, kaya nga ako nasa advertising, easy money. Akala ko easy money, pero pag seryoso ka na, wow, halos hindi ka makatulog, nasusuka ka. Sa stress. Kasi nga, television na yung hawak ko eh. Nasa Channel 7, Channel 9 ako, yung mga black, anong tawag dito? Black timer kami noon eh, yung tipong, nyari, mayroong isang pelikula, ibebenta ko sa Channel 9. Ikota ka doon. Nung nabigyan ako ng daily show, yung Chibuga na, nandun sila Haji Alejandro, sino yun, si Rico Puno, daily show. Halos hindi ako makakain nun, kasi ang quota mo nun daily. Pagkano isang commercial? Hindi ko nga, ang naisip ko nun eh, ang laki nga ng sweldo ko, nasusuka naman ako sa stress, hindi ako makakain. Naiinggit ako dun sa mga ordinaryong taong tuwan-tuwa na makakain ng 2-piece na Jollibee sa mall. Ako, wala akong makain sa stress, ang nasa utak ko laging kota ko.
Na tipong, oh my God, today, kinakailangan, minimum, maka 100,000 ako. Minimum. Eh, yung channel to noon, magkano per spot? 250,000. Eh, sila sikat. Eh, ako nasa Channel 9, walang nanonood noon. Lahat nasa 8 Bulaga. Are you getting my point? Isang beses ka lang mabubuhay, may deadline ka pa. Saan mo bibigay ang buhay mo? Saan mo uubusin ang time mo? Ang pinupunto pag binasa mo yung Bible, na sinabing seek first, hindi sinasabi sa'yo, huwag ka na magtrabaho. Hindi sinasabi sa'yo, huwag ka nang mag-aspire, maging successful. Hindi. Ang sinasabi sa'yo, unahin mo siya. And the rest, you're allowed. You're allowed to be rich. You're allowed to go into whatever fields. Pero unahin mo si God para meron kang peace. Ano ngayon? Nung inuna ko si God, o diba, kahit anong stress ng Canada, diba, kaya ko. Kasi alam ko kung sino piniplease ko kahit dito sa vlogging Nung una, nung ang pinapasok sa akin, wala ka naman makukuha dyan Who told you? When I'm following my master, my God, one time nga, bumulong na sa akin si Holy Spirit. Joyce, ano pa ba gusto mo? Napaiyak ako Kasi naisip ko, o nga no, ang problema ko nga pag nag-online shopping ako ngayon is, ano pa ba wala ako? Meron na ako ng lahat. Nung tinitingnan ko yung mga relo ko, umabot na ng 30. Ilan lang ang risk ko? Alam mo naman, 2 suot ko, no? Tama na! Ako na mismo umatras Lord, sobra-sobra na to. Po-focus na ako sa'yo. Bakit talaga naman nakapokus sa kay God? Kaya lang, ang pinupunto ko is, minsan, dahil nga, mahirap ako nung bata ako, hindi ako nabibilhan ng mga gusto ko. So, nung nagkaroon ako, pinasok ako ng sobra excitement. Kita mo, hindi ko na ginagawa yung halos everyday, nag-online shopping. Ano yun, ginawa ko yun during COVID. Kasi nakatanggap ako ng 2 milyon from the government. Na hindi, hindi lump sum. Dahan-dahang ibinigay. 2,000 dolyar every month. So, 2 milyon may get in 2 years. Na-discover ko si si Alibaba by AliExpress. Kahit tignan nyo grabe sa mura Ngayon nga, medyo mahal na Alam nyo ba dati, meron siyang mga produkto, 99 cents. $1. So, minsan may delivery ako, $6 lang, ang dami-dami na, 6 na piraso. Kunya, yung bra, mabibili mo ng $199. Ano ba yan? Bumili ka sa mall dito, $50 $35 isa. Yung free shipping pa. My point is, susuprasahin ka ng Diyos pag inuna mo siya. Sabi ko nga sa kanya, sana may nagturo sa akin ng mga secret para talagang nauna kita nung bata pa ako. That's what I'm doing right now. I'm giving you the secrets how to become His authentic child. Hindi ka magiging kibuloy. Hindi ka malilito. Dahil sa totoo lang, si Kibuloy, halos pinapatay na ng konsyensya niya yan. Dahil yung salita ng Diyos, pag binasa mo yon at hindi mo ginagawa ang kanyang, commandments, matindi pa sa parusa ng iba ang konsyensya ng may alam sa Diyos tapos hindi sinusunod ang Diyos. I'm telling you, horror, horror! Dinanas ko Sinubukan ko, hindi siya sundin Horror, horror. Naiintindihan ko na ngayon ng mga saints. Pag sinabi nilang, inyo na lahat. Akin ang Diyos ko. Diba? Ang pinakamahirap kalabang konsyensya. Ang konsyensya, 2. Merong natural conscience at merong spiritual conscience. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo pag spiritual conscience mo na yumari sa'yo? Di ka makatulog. Para ka pinapatay.
Hindi simple ang buhay na to. Kaya yung iba, ang naaawa ako pag ang mga tanong para saan ba ang buhay na to? Gusto ko lang naman maging secure at yumaman. Gusto ko lang naman magsuot ng Versace. Kaya ka nahihirapan kasi inaayos ka, kinokore ka ng nature, kinokore ka ng buhay. Ay, tayo pumunta dyan, haba pa niyan. Iba na. God can correct you directly, pero kung hindi mo siya kilala, ang buhay mo ang kokorek sa'yo. Pwedeng meron kang mga anak na sakit ng ulo, pwedeng meron kang sakit. Diba? Napakabanal ni Saint Therese, what's it called, of the child Jesus. Ba? Pero ano yung kinamatay noon? Tuberculosis. Bakit siya may sakit? Banal siya. Because God is protecting her through that sickness. Ang sickness ay galing sa darkness, but God used that to protect her innocence. Ang complicated nga, and that doesn't apply to everyone. Hindi yan universal. Totoo yung teaching ang sakit ay hindi galing sa Diyos, pero ginagamit ng Diyos yan sometimes para sa kanyang mga anointed. Ba? Haba na nito, humaba. Sorry. Pero I think, kahit humaba ito, sana nakuha niyo yung point ko. Because God is really talking to you through me.